Isang minamahal na propesor sa kolehiyo ang binaril sa loob ng unibersidad. Natataranta ako at hindi ko alam ang sasabihin dahil sobrang lungkot ng nangyari. Walang saysay ang nangyari, sino ang gagawa nito at bakit siya ang target. Sa pag-usad ng investigasyon, nadiskubre ng detective na ang suspek ay dating estudyante niya. Sa totoo lang, bukod sa mga kaso, ayokong sagutin ng mga tanong. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Sabi ng mga investigador, hindi ito isang bagay na basta na lang nangyari dahil sa bugso ng damdamin. Naniniwala sila na matagal nang pinaplano ito ng suspek. Sa huling sandali ng biktima, nalaman niya ang gumawa at sinabi, "Alam kong gagawin mo ito." 5 ng Oktubre, 2022 na ngayon. Nasa Tucson, Arizona tayo sa campus ng Universidad ng Arizona. Abala ang fall semester pero nung bandang 2:00 ng hapon, may nakakagulat na tawag na natanggap ang 911. May tumawag na may tao sa Harshbarger Building at kailangan ng police escort para mailabas siya. Nandoon ang Department of Hydrology and Atmospheric Sciences. Ayon sa The Associated Press, ang gusali ay nasa hilagang kanluran lang ng University Bookstore at Student Union. Habang papunta ang mga pulis sa gusali, nakatanggap sila ng ulat ng putukan. Nag-lockdown agad ang campus at napag-alamang may 2 nasugatan sa pamamaril. Isang biktima ang ginamot sa lugar matapos tamaan ng kapiraso ng bala. Ang isa pa ay binaril ng maraming beses, dinala sa ospital at idineklarang patay. Nagulat ang mga estudyante, guro at kawani ng malamang ang namatay ay si Dr. Thomas Meixner, pinuno ng Departamento ng Hydrology at Atmospheric Sciences. Ngayon tanong ng lahat, sino ang gumawa nito at bakit parang walang pinipili? Ganti ba ito? Pagdating ng pulis, nakatakas na ang suspek pero malinaw siyang nakita ng mga saksi. Dating estudyante rin sa mga silid-aralang iyon. Natapos ang paghahanap sa suspek, mahigit 100 milya ang layo mula sa Tucson nang habulin ang isang driver matapos tumangging huminto. Bumalik ka. May kasama pa ba sa kotse na yon? Mayroon bang mga armas sa kotse na yon? Anong meron ka? Tumigil ka dyan? Sige lang, hawak ko na siya. Hawak ko na siya. Gunner. Oh, tara, inspeksyonin natin ang sasakyan. Sige. Wala kang makita. Lumapit ka sa pinto. Wala pa rin. 2 milya ang nilakad ko pataas dito para maalala. 466, tingnan mo ang subject, 1, 10, 15 malinis na ang sasakyan. Tatawag kami para paandarin ang trapiko. Ayos lang naman, naging maganda. Sino kaya ang kukuha sa kanila? Kumpirmado ng mga opisyal na ito ang lalaking hinahanap nila. Nakuha sa kanyang sasakyan ang 9mm na baril na may balang tugma sa 11 basyo sa pinangyarihan. Bukod pa rito, nakilala ang driver bilang si Murad Dervish, 46 na taong gulang na dati ring estudyante sa U of A. Tama ba? Palitan natin ng pulis at ilalakad natin siya papunta sa kanan ko. Sige. Ayos ka lang ba? Sige. Wala ka namang sugat o anuman? Wala naman. Oh, sige, tanggalin mo na at isara ang kamay ko. Oliver? Ayos, sige. Sige, kunin mo na rin yung isa pa. Alam kong kinapkapan mo na siya nung una pero yun ang hinahanap ko. Oo. Sige, i-check ko ulit. Ayos ka lang bro, hindi ba masyadong mahigpit? Sige, sandali lang. Oo, pwede mong i-double lock. Pakiusap. Kakapkapan mo lang ako ulit. Sige, salamat. Sige, pare. Wala akong dala na pwedeng tumusok sa'yo. Wala akong ganon, walang hiringgilya, wala akong matutulis na bagay.
Sige, ayos tayo. Gusto ko lang ng snap mo, sige. Okay? Dadaling ko siya sa passenger side. Tsikahin ko ulit sa sakyan ko dito. Siguraduhin mong tsikahin ulit. Oo, kailangan mong ilipat siya doon pa. Salamat. Sige kuya, Mag-ingat sa radyo. Watch your step, right, bud? Sa press conference matapos ang aresto, sinabi ng U of A police chief na hindi na dapat nakapasok sa campus ang dating estudyante. ang suspect ay unang inilarawan bilang isang puting lalaki, mga 5 feet 8 inches ang taas, 35 taong gulang, may maikling kayumangging buhok at nakasuot ng asul na baseball cap. Nakatanggap ang kagawaran ng pulisya ng Universidad ng Arizona ng tawag tungkol sa dating estudyante sa loob ng Harshbarger Building. Bawal pumasok ang estudyante sa gusaling iyon. Kilala siya ng empleyado bilang dating estudyante at naniniwala na hindi siya dapat naroon. Batay sa affidavit ng probable cause, pinaalis si Murad sa paaralan noong Pebrero 2022, 8 buwan bago ang pamamaril. Ipinagbawal siyang pumasok sa anumang ari-arian ng U of A dahil naging paksa siya ng ilang ulat ng panliligalig at pagbabanta sa mga empleyado sa Harshbarger. Sobrang lala ng sitwasyon na may kumalat umanong email na may larawan ni Murad, kasama ang tagubilin na tumawag sa 911 kung sakaling bumalik siya sa gusali. Habang nasa likod ng sasakyang pulis, mahina at pabulong siyang nagsalita sa sarili. O kayo dyan, huwag kayong magmadali. Sige pare, Makisama ka lang, ililipat ka namin sa UAPD. Step out for me. Sige. Ayos na ang lahat, nakaayos na lahat. Gusto mo bang palitan ng posas dito? Diyan ka lang muna ha. Ihahanda ko ang mga bagay para kapag pinatalikod kita, maibalik ko agad ang mga ito. Sige. Kaya kapag tinanggal ko ang posas mo, ilagay mo ito sa ibabaw ng ulo mo. Naintindihan mo ba? Sa ibabaw ng ulo mo? Ganon din dito. Sige, humarap ka sa sasakyan. Sige, iatras mo ang braso mong ito. Titingnan ko lang ulit para masigurong hindi masikip ang mga ito. Mga pare, gusto nyo bang hanapin sila sa telepono? Hanapin natin sila bago pa tayo pumalpak. Sige, babalik tayo sa kotse nila. Okay. Sige, humarap kayo sa kotse nila. Kakapkapan ka nila saglit. I-double check lang nila ang mga kahon. Makisuyo lang, pakibuka ang mga paa mo. Pasensya na, Silip. Oh. Walang problema. Tama ba? Lahat ng lalaking to ay bahagi rin nito. Alam mo ba? Oo, meron ako. Meron akong isa na gusto mo lang. Sige. Meron bang kahit ano sa sapatos mo?
Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, si Murad ay nasa isang silid ng interogasyon, tumatangging magsalita. Graduate student ka ba rito? Sige, kasi nakita kong may pusa kang nasaktan. Tama, hindi ako graduate student. Kaya alam mo, bukod sa mga kaso, ayoko na talagang sumagot ng ibang tanong. Sa tingin ko, hindi ko na dapat sagutin pa ang iba. Sige. Ayos lang, malaya kang sagutin ang anumang tanong na gusto mo at kung pipiliin mong hindi sagutin ang isang tanong, karapatan mo yon. Kaya kung babasahin ko ang isang tanong at ayaw ninyong sagutin, sabihin nyo lang na ayaw ninyong sagutin. Oh, Ayos ba yun sa inyo? Sige. sa tingin ko mas gusto ko, alam mo na, makipag-usap muna sa abogado, alam mo na bago ang lahat. Ibig kong sabihin, gusto ko lang malaman kung ano ang mga kaso. Sige. Kumuha ng abogado. Maghintay ng abogado. O, masaya akong sagutin ang tanong mo. May mga tanong ka para sa akin. Para sabihin sa akin kung ano talaga ang mga kaso. Sige. Sa ngayon may isang Ginoo. Si Tim Corley na sugatan ngayon. Kung kilala mo si Tim, tinamaan si Tim ng ligaw na bala, kaya aggravated assault yan kay Tim. Kaya isa yan sa mga kasong tinitingnan ko. Marami-rami niyang kaso. Hindi, may iba pa akong kinukonsidera. Tulad ng... Ayos lang kung di mo ako kakausapin ng walang abogado. Pwede natin itong tapusin ngayon. Marami kaming ebidensya at alam mo siguro kung ano ang mga iyon. Pero hindi kita pipilitin sumagot tungkol doon. Talagang nakakalungkot dahil gusto ko sanang marinig ang kwento mo. Naging undergrad ako dito noon at talagang hindi maganda ang naging trato sa akin ng mga staff dito. Ibig kong sabihin, Magkukwento ka sa korte. Pagkatapos doon, malamang sa huli. kung pakiramdam mo ay mahalaga para sa iyo na sabihin ito sa amin ngayon. Oo. Maraming magsasabi na binago mo ang kwento base sa sinabi ng opisyal. Sinabi mo ba sa kanya sa simula, oo, ano ang kwento? Ngayon, binabago mo na lang ang kwento mo, ang version mo, para lang mag-fit sa ebidensya. Di ba? Sa totoo lang, may abogado na nagpayong sa akin, sige. Ayaw mo bang sagutin ang alinman sa mga tanong ko tungkol sa abogado? Hindi, sige. Inaakusahan kita ng first-degree murder. Mukha siyang nagulat. Sinasabi mong tanga ako. Sige, ayaw mo raw sagutin ang tanong ko. Kailangan namang sagutin ng kahit sino ang mga tanong ko. Sa tingin ko, gusto ko talagang marinig kung ano ang sasabihin mo ngayon. Nakakita kami ng baril sa kotse mo. Sigurado akong gusto mong marinig ito. Nakakita kami ng baril sa kotse mo. Mula sa protection order na ito, Bawal yata sa iyo ang magmay-ari ng baril. tingnan natin ang kay Brianna Moreno. Inihayan ito noong Marso ng nakaraang taon. Na-impound na ang kotse mo at pansamantalang itatabi doon. Nahalughog na namin ang bahay at kotse mo, pero bago kami umalis ngayong gabi, kailangan pa kitang kapkapan. Kukuha kami ng buccal swabs at kukunin din ang mga damit mo bilang ebidensya. Oh, ito ay DNA swab na kinukuha sa loob ng pisngi mo, ipapahid lang. Parang cotton buds. Oh, Naranasan ko na yon dati. Nagawa na sa iyo yun dati. Hindi. Sinuswab mo rin ba ang mga kamay mo? Oo, inakala kong ginagawa mo rin yon. Alam kong gagawin mo yun. Iniisip mo rin ba? Oo. Parang nasaktan ka lang, parang mamamatay ka na. Oo, naisip ko na at narinig ko na ginagawa ng iba yon. Sayang, hindi tayo makapag-usap kahit pareho tayo ng hilig. Pareho tayong nag-aaral sa UA at nakatira sa CDO. Sa kasamaang palad, hindi kita pwedeng makausap, Dollar. Malaya kang gawin at makipag-usap sa akin. Nandito ang mga yon. Oo, alam ko.
Pero dahil arestado ka at iniimbestigahan ka, kailangan mong magtalaga ng abogado na naroroon habang iniimbestigahan ka, tama? Hintayin mo na lang ako hanggang alas 4 ng umaga, baka makipag-usap ako sa'yo. Oo, naiintindihan kong pagod ka na, pagod na rin kami at maaga rin nagsimula araw namin. Hindi ko alam kung saan sila papunta. Nagkaroon. Kung nagkita tayo ng mas maaga ngayon kaysa sa malayong adyo, sana mas maaga rin tayo nagsimula. Hindi ako sure kung alas 4 na pero papalapit na alas 12:30 pa lang. Oo, siguro kung may abogado ka rito, sana nagawa natin kahit hindi ganun kabilis ang pampublikong abogado. Wala rin saysay pera ko rito. Sige, Salamat, Ginoo. Dervish. Dito ka muna habang inaasikaso namin ang papeles. Sige. Dito ka lang. Kailangan kang ilipat sa kabilang kwarto. 100%. Sige, oo, nandito ako. Sige. At least natupad ko ang misyon ko. Hindi lang ito ang nakakatakot na komentong sinabi raw ni Murad. Ito ang isinulat ng opisyal sa affidavit matapos ang Miranda. Pero bago ang tanong, nagbigay si Dervish ng kusang loob na pahayag. Sana ayos siya. Siguro umaasa lang ako. Naramdaman kong wala akong respeto mula sa departamento. Hindi gagawin ito ng babae. Balak ko sanang magpakamatay pero hindi ko nagawa. Nagdesisyon ng isang hukom sa Arizona na huwag siyang payagang magpiyansa. Bukod sa first-degree murder, kinasuhan din si Murad ng aggravated assault, illegal na pagmamayari at paggamit ng nakamamatay na sandata, endangerment at pagnanakaw. Noong Mayo 2024 nagsimula ang paglilitis ayon sa ulat ng 13 News sa Arizona. Sabi ng prosecution, alam ni Murad ang kanyang ginagawa. Ayon kay Prosecutor Haley Waygold sa hurado, umalis siya dahil alam niyang mali ang ginawa niya at may magiging kapalit ito. Ayon sa ulat, pinili ng depensa na huwag munang magbigay ng pambungad na pahayag hanggang matapos ang prosekusyon sa kanilang kaso. Nagbigay ng testimonya ang mga saksi. Nagsuot si Murad ng surgical mask at baseball cap. Narinig nila ang malalakas na putok tapos nakita nilang tumatakbo si Dr. Thomas Meixner papunta sa opisina na may tama ng bala habang si Murad ay idinidiin ang mukha sa salamin ng pinto. Sinabihan ng hurado tungkol sa mga banta ni Murad noong nakaraang taon, kabilang ang ilang antisemitikong banta bago ang pamamaril. Kung paano pinangunahan ni Dr. Meixner ang sabuatan ng mga Hudyo laban sa kanya kahit lumaki siyang Romano-Katoliko. Ayon sa abogado ni Murad, nag-ugat ang galit niya kay Dr. Meixner sa mababang marka sa pagsusulit. Hindi raw planado ang pagpatay at nagkasala siya ng second-degree murder, maliban na lang kung baliw. Ayon sa depensa, nawalan ng katinuan si Murad Dervish noong Oktubre 5, 2022 dahil sa malubhang problema sa pag-iisip at hindi niya alam ang tama sa mali. Sumagot naman ang prosekusyon sa argumentong iyon na sinabing hindi siya guilty except insane kundi talagang nagkasala siya. Noong Mayo 21, 2024 napatunayang nagkasala si Murad Dervish ng first-degree murder at 5 iba pang krimen. Makalipas ang isang buwan, bumalik siya sa korte para sa hatol. Sa pagdinig, inilarawan ng kasamahan ni Dr. Meixner si Dr. bilang mabait, masigasig na mentor, scholar at leader na nag-angat sa departamento. Bukod pa rito, naapektuhan ng pagpatay ang mental health ng estudyante at kawani kaya nahirapan ang marami bumalik sa campus. Ang pamilya ni Dr. Meixner ay nagbigay ng emosyonal na pakiusap sa hukom at hiniling na hatulan si Murad Dervish ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Isa sa mga anak ni Dr. Ayon sa ulat, sinabi ng anak ni Meixner sa korte na gusto na niyang mamatay para muling mayakap ang ama. Pinuna rin ng kapatid ng biktima ang University Police Department at ang nagbenta ng baril kay Murad. Ayon sa ulat, humingi ng paumanhin si Murad sa pamilya at sinabing may pagkakamali ang kanyang abogado tulad ng hindi paghingi ng paglilipat ng lugar ng paglilitis at pagkwestiyon sa pagiging patas ng proseso. Sumagot naman si Hukom Howard Fell ng Pima County Superior Court. Sa ngayon, makukulong ka habang buhay. Si Murad Dervish ay hinatulan ng habambuhay na kulong at 14 na taon na walang parol. Ayon sa online records, siya ay nakakulong sa isang bilangguan ng estado sa Buckeye, Arizona.
Sa taong 2024, nagkasundo ang pamilya ni Dr. Thomas Meixner at Universidad ng Arizona sa $2.2 milyong na demanda matapos akusahan ang paaralan na bigong protektahan siya mula sa estudyanteng paulit-ulit siyang tinakot. Yun lang para sa episode ng Inside the Crime. Panoorin pa ang ibang episode sa Law and Crime YouTube page. Ako si Elizabeth Milner. Makikita tayo ulit bukas para sa isa pang kaso.